personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang slide, Mr. President, nakita ko po yung isang text message na galing po yata kay Yusek Catalina Cabral. Hindi ko po masyadong maintindihan. Pwede po bang pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ang pinanggalingan po, nag-congratulate siya sa ating nakaupong Senate President. But this message was sent through the staff of our Senate President, Mr. President. Ang sinasabi doon, congratulations po. No? That was after July 1. After July proclamation 1st. Or after oath-taking, Mr. President? After the oath-taking, if I distinctly remember. So, dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil nag-oath-taking na tayo, nag-message si kagad yung Undersecretary Cabral sa kanyang staff at sinasabi, congratulations, baka mo merong ako may... Andyan po sa text message, sa Viber message, na sinasabi para ma-align do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy, siya nang gagawa ng paraan. Ang sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP. So nag-iimbita siya na magsumite kayo, parang sinasabi 500 million pesos yata, ibig sabihin ng 500 yan eh. Kasi hindi naman malinaw, pero ang sinabi, po kayo 500 for now. For now. Ibig sabihin, for now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So ito po yung sinasabi natin na isang kamalian ng budgeting or budget process. Dahil ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation. Yung pong NEP, nasa budget preparation phase na kung saan exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po, dahil ganyan ang nangyayari, mismo sa DPWS na nanggagaling na magpasok na kayo rito. Hindi ho ba pakikialam yun sa mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po sa sagot na yon, Mr. President. Ako po yung naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusa niyang inialok po yung inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. At agad pong tinanggihan ng ating Senate President. Alam ko po. Sinabi niya agad sa staff niya, wag, ayoko ba't ako maglalagay dyan? Kasi po kaya ako naitanong to, Mr. President, kahapon po, ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man niya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na FAP. Ito po yung Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM magmula po noong 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman nun. Ngayon ko lang napatunayan, salamat Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito,
Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors. Na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ang ating Senate President pro tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntun na natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po ng nangyayari sa kanyang opisina ay mayroon namang basbas ng secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-iimbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang, kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay is an understatement. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yun. Pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob, sa likod nila? Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon na bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President, meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya, kailangan meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor.